Ayos na po kaya yung mga dala nating mga tinapay, repolyo at sitaw, Lo? Ayos na ito. May iba pa naman mga taga-baryo natin ang dadalo roon sa pagbubukas ng bagong simbahan. Sigurado marami ring dala ang mga yun. Lo? Hindi naman po katolikong simbahan yun, di ba? Ano po bang meron sa mga ganyang reliyon? Sa totoo lang, hindi ko rin sigurado. May konti na ako naririnig sa mga ganyang simbahan. Pinamumunuan sila ng mga pastor pero kailanman hindi pa ako nakakapunta sa mga ganyan. Kung ganun po, pupunta tayo ron para malaman kung anong meron. Hindi lang sa ganon, Sandy. Siyempre, kung may bagong bukas na simbahan, ibig sabihin ay may bagong mga kabaryo tayo ngayon. Pupunta tayo ron para batiin sila sa kanilang pagdating. Kung sa bagay, hindi rin naman ibig sabihin nun lilipat na tayo ng paniniwala. Miss ba, konting respeto lang ba? Teka po, Lo. Tingnan niyo ron sa ilalim ng puno sa gilid ng daan. Sino yan? Mukhang pulubi po yata. Medyo madungis kasi yung damit eh. May dala pang maduming sako tsaka mukhang hindi taga rito. Tama ka. Hindi ko pa siya nakikita rito sa atin. Lapitan po siguro natin, mukhang nangihina po eh. Sige, bigyan natin ng tinapay. Magandang araw po, Manang. Ayos lang po ba kayo? Bakit kayo nakasalampak dyan sa paanan ng puno? Mukha talaga siyang nanghihina. Siguro ay ilang araw nang hindi ito kumakain. Magkakagulo rito sa inyo. Dadanak ang dugo. Po? Ano pong... May maghahasik ng gulo. Lalamunin ng takot at dilim ang mga tao. May mga mamamatay. Ano pa yung sinasabi mo? Anong gulo ba at bakit nadanak ng dugo? Sino namang mag-aasik ng gulo rito? Payapa naman kaming namumuhay rito. Tahimik ang baryo namin. Walang mga siraulo at kriminal dito. At saka sino ka ba? Magkakagulo rito sa lugar ninyo. Dadanak ang dugo. May mga mamamatay. Teka po, huwag niyo po akong hawakan. Ikaw yata ang nagugulo rito eh. Lumayo ka na nga sa apo ko. Mukhang malala na yata ang sira mo sa ulo. Magkakagulo. Dadanak ang dugo. May mga mamamatay. Magkakagulo. Dadanak ang dugo. May mga mamamatay. Magkakagulo. Dadanak ang dugo. May mga mamamatay. Baliw po yata yung matandang yun. Halata nga, siguro. Sabihan natin si Kapitana Susan na may nakita tayo kakaibang pulubi rito. Mahirap na manggulo pa yun at makapanakit. Nakakatakot pa naman ang mga sinasabi. Ako po si Paul, 19 years old ng Pasig. Itong ibabahagi ko ay tunay na karanasan ng Lola Sally ko. Nangyari po ito sa kinalakanyang lugar sa liblib na bahagi ng Baguio. Tungkol po ito sa kung paano ginapi ng kadiliman ng isang alagad ng simbahan. Opo, hindi po ako nalilito o nagkakamali sa sinabi ko. Dito ay marinig niyo na hindi sa lahat ng pagkakataon nagwawagi ang liwanag. Dahil minsan may mga nilalang na kayang tibagin ang pananampalataya. Bago ko pa man po ituloy ang kwento, gusto ko lang sabihin hindi ko layong sirain ang pananampalataya ni naman. Ang totoo, isa rin po akong Kristiyano, gaya ng karamihan sa atin. Ang aking lang ibahagi itong totoong karanasan ni Lola Sally. Sana po itapusin niyo itong kwento na ipinadala ko at sana rin mag-subscribe kayo sa channel ni na Sir Jupiter para makapakinig ng mas maraming kwentong kababalaghan. Maraming salamat po sa pagpunta ninyong lahat. Masaya po kami na mainit yung pagtanggap niyo sa amin. Wala ho yun, Pastor Beck. Paging komportable lang ho kayo rito sa baryo. Siguro nga hindi katulad ng pananampalataya ninyo karamihan sa amin. Pero tinitiyak ko na magiging mapayapa at maayos sa pananatili nyo rito. Salamat po, Mang Kakoy. Hayaan niyo po. Ipinapanalangin ko po na gumanda ang buhay ng bawat isa rito sa baryo. Oo nga pala. Sally ang pangalan mo, di ba? Naalala ko, sabi mo kanina marami kang gustong itanong sa akin. Tungkol sa pinagkaiba ng aming pananampalataya gayong parehong si Kristo Jesus naman ang ating sinasamba. Tama ba ako? Opo, tama po, Pastor. Medyo naguguluhan lang po kasi talaga ako. Bago po kasi sa pandinig ko ang simbahan ninyo eh. Huwag kang mag-alala. Masaya akong sagutin ang mga tanong mo. Pwede ka rin dumali sa mga gawain namin. Yan ay kung gusto mo lang naman malaman. Wala namang sapilitan. Pag-iisipan ko po, Pastor.
Sally, mauuli na siguro ako. Medyo masama kasi talaga ang pakiramdam ko eh. Ano ba namang nararamdaman mo, Elsa? Namumutla ka. Maayos ka naman kanina bago magsimula ang misa. Ayun nga po ang pinagtataka ko, Mang Kakoy. Basta, unti-unti ako nahilo habang umuusad ang kanilang misa. Idaan mo na lang siguro yan sa pahinga. Siyempre, samahan mo na rin ng taimtim na dasal. Nang sa ganun pagalingin ka ng Panginoon. Pasensya na po, Pastor Vic. Pero hindi kasi ako marunong magdasal eh. Ha? Hindi ka ba nagdarasal sa bahay ninyo? Ano nga palang relihiyon ng pamilya mo? Wala po. Hindi naman ako tinuruan ni nanay na magdasal at maniwala sa mga Panginoon. Sabi niya, isa raw akong sumpa. Sumba? Bakit naman ganyan ang sinasabi ng nanay mo sa'yo? Hindi po kasi naging maganda yung ugnayan ni Elsa at ng nanay niya, Pastor. Masalimuot na nakaraan lang po. Ganun ba? Ganito na lang. Tuturuan kitang magdasal. Ayos lang ba yun sa'yo, Elsa? Ayos lang naman po siguro. Nagtungo sila sa may gilid ng maliit na simbahan. Si Pastor Vic, ang dalaga pa noong si Sally at ang kanyang kaibigang si Elsa. Si Lolo Kakoy naman nauna nang umalis para pumunta sa bukid. Doon ay sumali sila sa salo-salo ng mga tao. Doon din po ay tinuruan nga ni Pastor Vic si Elsa. Nagsimula sila sa konting mga aral kung sino ang Panginoon. Pagkatapos ay tinuruan pa niya itong manalangin. Sa mga paniniwala namin, hindi kami umaasa sa mga kinakabisadong dasal. Ang ginagawa namin, sinasapuso namin palagi ang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang panalangin ay tinuturing naming bulong diretso sa Kanya. Kinausap ninyo po ang Panginoon? Oo, parang gano'n na nga. Pwede mong subukan. Sige po. Pero ano po bang ipagdarasal ko? Kung ano yung laman ng puso mo, yun ang ibulong mo sa Panginoon. Pwede mo rin namang ipagdasal ang mabuting pakiramdam para sa sarili mo. Gusto ko po sanang umayos na ang trato ni Nanay Rosing sa akin. Yan ang ipagdasal mo. Sige na, subukan mo. Pumikit si Elsa at pinagdaop niya ang mga palad. Kita ni Sally na sinusubukan nga ng kababatang manalangin ng mataimtim. Subalit ilang sandali lang, bigla na lang itong napadilat, napaigtad at naghabol ng hininga. Elsa, may problema ba? Bakit bigla ka nilang napaigtad? Pinagpawisan ka rin ha. Ayos ka lang ba? Hindi ko po alam. Basta bigla na lang kumabog ang dibdib ko. Tapos pinanlamigan po ako ng kalamnan. Siguro po, hindi para sa akin ang pagdarasal, Pastor. Hindi naman siguro. Baka masama lang talaga ang pakiramdam mo. Ganito na lang. Baka gusto mo munang kumabisado ng isang dasal mula sa Biblia. Kapag naramdaman mo yung presensya ng may kapal sa pamamagitan ng dasal mo, masasanay ka rin manalangin sa sarili mo. Pwede naman po siguro. Pero hindi ko na po siguro pipilitin kapag masama pa rin ang pakiramdam ko. Nagtataka na noon si Sally kung bakit sumasama ang pakiramdam ni Elsa. Hindi niya maintindihan pero napapansin niyang parang ang pananalangin ang nagpapasama sa pakiramdam ng kaibigan. Sige, eto isusulat ko para sa'yo. Ito ang isa sa mga paborito kong bersikulo sa Biblia. Pwede mong basahin kapag gusto mong manalangin. Patingin niya ako. Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa ilalim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Sinasabing yan ang dasal ng isang sundalo eh. Gusto ko yung mga bersikulong yan kasi naglalarawan ito ng pangangalaga at proteksyon sa atin ng Panginoon. Itatago ko nilang po ito, Pastor. Babasa-basahin ko lang po. Sige, basta kung may tanong kayo o gusto ninyong malaman, huwag kayo mahihiyang lumapit sa akin ha. Hindi na nagtagal ang dalawa sa salo-salo. Pagkatapos kumain at makipag-usap kay Pastor Vic ay agad na rin silang umalis. Lumalala kasi ang pagsama ng pakiramdam ni Elsa.
Ano ba kasi nangyayari sa'yo, Elsa? Bakit bigla na lang sumama yung pakiramdam mo? Napakaputla mo na oh. Hindi ko rin talaga alam, Sally. Basta, nahihilo ako. Bigla rin kumating lalamunan ko kanina nang subukan ko magdasal. Ano ba naman yan? Kaarawan mo pa naman ngayon. Tapos magkakasakit ka pa yata. Naalala mo? Syempre naman no. Halos kapatid na yung turing ko sa'yo eh. Kaya talagang di ko pwede makalimutan yung kaarawan mo. Salamat, Sally. Kaso, ayun, wala pa rin handa sa bahay. Ayaw ni nanay ng mga ganyan eh. Bakit pa kasi ganyan yung nanay mo? Mabait naman sa ibang tao pero ang lupit-lupit niya sa'yo. Kasi nga, galit siya sa akin. Sa akin niya binubunto ng galit niya sa kung sino mang tatay ko naggahasa sa kanya dati. Ay nako, huwag na nga natin pag-usapan yun ngayon. Kaarawan mo eh. Isa pa, masama yung pakiramdam mo. Ang gagawin mo, magpahinga ka na maigi ngayon. Magpalakas ka. Tapos bukas na lang tayo gumala sa gubat. Hinatid lang ni Sally ang kaibigan sa daan papunta sa bahay nito. Gusto kasi niyang siguraduhin hindi matutumba si Elsa gawa ng pagkahilo. Pagkatapos ay pumunta na siya sa sakahan nila ng kanyang lolo Kakoy. Buong hapon nilang inasikaso ang maliit nilang taniman ng mais at gulay. Palubog na ang araw nang matapos sila. Ay, sa wakas, malapit na rin ito mais. Sa susunod na linggo, pwede na nating anihin ito. Lo? Oh, bakit kanina pa malalim ata ang iniisip mo? Ano ba yun? Kaarawan nga po kasi ni Elsa ngayon. Iniisip ko po sana magdala rin ng kahit konting gulay man lang. Magandang ideya yan. Para naman matuwa ang kababata mo. Yang alugbati at okra. Pwede na tayo kumuha ng mga yan. Yung ampalaya pwede na rin. May mailuluto sila ngayong gabi tapos may maiuulam rin bukas. Nako, salamat to. Sige po, kukuha ako. Pagkatapos mong kumuha, alis na tayo. Samahan na kita ron sa kanila bago tayo umuwi. Yun nga ang nangyari. Nanguha ang dalaga ng mga gulay at nilagay sa bayong. Nang matapos, lumakad na silang maglolo. Kumakagat na po talaga ang dilim ng mga oras na yon, bagamat may malamlam pa namang sinag ng araw. Bilisan natin ang kaunti. Mamaya makapagluto na sila ng hapunan eh. Opo, Lo. Pero teka, sandali lang po. Tingnan niyo po dun, oh. Ha? Saan? Dun po sa may halamanan sa kilid ng daan. Di ba aso po yan? Oo nga no. Mukhang duguan. Teka, lapitan natin. Tanaw na nila noon ang bahay ni na Elsa nang may makita silang aso. Nakahandusay iyon sa may halamanan sa gilid ng daan at halatang duguan. Lumapit sila sa aso at nanlaki ang kanilang mata nang makita nila ito ng malinaw. Ang Diyos ko. Hindi ko kaya ito nakakadiri. Ano nangyari dyan sa aso? Bakit butas ang sikmura at leeg niyan? At nawawala ang isang binti. Aso yan nila, Elsa, Lo. Ano ka mo? Hindi naman mapupunta tong aso rito. Bakit naman ganito ang kalagayan nito? Lo, masama ang kutob ko. Puntahan na po natin agad si Elsa. Tara, bilisan natin. Agad na napatakbo ang maglolo sa daan. Kita nila sa lupa ang mga bahid at patak ng dugo. May napansin pa silang mga pira-pirasong laman. Hula nila ay laman ng aso ang mga yon, bagamat wala pa rin ang nawawalang binti. Magtutuloy-tuloy na sana sila papunta sa bahay na ginasubalit bigla na lang silang napahinto ulit. May nakita kasi silang kung ano sa kakahuyang nasa likod ng pakay na bahay. Bukod pa yon sa mga dugo na nasa bakuran. May kung ano ron. Hindi maganda ang kutob ko. Hindi po kaya nandyan yung pumatay sa aso. Baka hayop gubat o kriminal po yan, Lo. Kailangan nating mag-ingat. Pero kailangan nating malaman kung sino ano ba talaga yan. Pupuntahan ko. Teka, sandali lang po, Lolo. Puntahan mo si Elsa sa kanila. Lalapitan ko lang kung anong mga hayop yon. Hindi naman po pwede yung sinasabi niyo, Lolo. Mamaya paano kayo dyan? Lolo! Lolo, ano ba? Lolo Kakoy!
Tuloy-tuloy na tumakbo ang maglolo papuntang kakahuyan. Binunot na rin ni Lolo Kakoy ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Malayo pa lang ay kita na ni Sally ang kung anong naroroon. Nakahalo ito sa dilim, pero ang anino nito ay parang tindig ng isang tao. Hindi nila makita ng maayos ang mismong mukha dahil sa dilim, pero kitang-kita nila ang mapupulang mga mata nito at sa pagkapula ay aakalain mong mga nagbabagang uling. Saan na po kayo napunta yun? Andito lang yun eh. Ang bilis naman niya nawala. Nakita ko sa kilos niya po. Hindi yun ganun kabilis tumakbo. Pero nakapagtago agad. Siguradong nandito pa yun sa malapit. Lolo, bakit po kasi bigla na lang kayo napatakbo rito? Hindi man lang natin alam kung ano yun. Baka mapano pa kayo eh. Una kita ko pa lang sa mga mata niya. Napakasama na kaagad ng kutob ko. Dun ba Lo? Mukhang nandun siya. Kung sino o ano ka ba, lumabas ka dyan. Magpakita ka sa akin. Harapin mo itong itak ko. Diyos ko, anong nilalang yan? Sandaling natigilan si Sally nang pumailan lang ang napakalakas na hiyaw mula sa kung saan. Nakapanginginig buto ang tunog, kahawig ng atungal ng isang napakabangis na hayop sa gubat. Nakakakilabot ang tunog. Hindi ordinaryong hayop yan, Lo. Ano to? Ang nawawalong binti ng aso. Tumatakbo na siya palayo. Nalingat ang maglolo ng hinagis sa kanila ng kung anong nilalang ang binti ng aso. Agad namang nakatakbo palayo ang nilalang. Susundan pa sana nila ito pero tuluyan na itong nakatakas. Nakakainis. Natakasan niya tayo. Anong nilalang ba yun, Lo? Parang tao na parang hindi. Hindi ko nakita ng malinaw sa dilim. Pero sigurado akong aswang ang isang yun. Aswang? Hindi pa ako nakakakita ng aswang pero hawig kasi yun sa mga nilalarawan ng mga kwentong bayan. Mga taong halimaw. Mata pa lang hindi napakaraniwan. Ang gumugulo lang sa isip ko ngayon. Kung aswang nga talaga yun, ano naman ang pakay nun rito? Sina Elsa. Baka na paano na yung kaibigan ko, Lo? Di malabo. Sige na, puntahan na natin siya. Tuluyan ang kumagat ng dilim ng mga sandaling yun. Paangat na bilog na buwan lang ang nagsisilbi nilang liwanag. Lumakad sila papunta sa bahay na maginang Elsa at Rosing. Ang buong akala nila ay tapos na ang bangungot dahil sumibat na ang hinihinalang aswang. Ang di nila alam ay may sisindak pa pala sa kanila. Ang pito na kusina nila wasak. Ba't nagkaganito to? At may dugong dumadaloy mula sa sahig sa loob. Mukhang hindi lang sa bakuran nila ang may dugo ng aso. Lolo, natatakot ako. Alam ko, Apo. Kaya tibayan mo ang sarili mo. Kailangan natin pumasok. Titignan natin kung anong nangyari sa mag-ina. Sana lang talaga mali ako. Sana lang talaga ayos sila. Sige po. Maingat nilang binuka pa ang sirang pinto. Nakakakilabot ang langit-ngit nito. Pumasok na sila sa kubo ng maginang Elsa at Rosing. May nakasinding lampara na nakapatong sa isang maliit na altar. Doon ay nakita nila ang umiiyak na si Elsa. Katabi nito, ang walang buhay na katawan ng nanay na si Aling Rosing. Butas ang dibdib ng ali at naglalaw ang dugo sa sahig ng kusina. Diyos ko, Hinay. Anong nangyari dito? Bakit nagkaganyan ang nanay mo? Hindi ko po alam. Natutulog lang po ako sa kwarto kasi masama ang pakiramdam ko. Pagising ko, ito na po ang dinatnan ko. Ngayon lang din po. Hindi mo ba nakita ang gumawa nito? Ay, hindi. Wala ko ibang nakitang kahit sino rito. Aswang. Isang aswang ang pumatay sa nanay mo. Pati ang aso ninyo hinadali rin. Aswang ang nanggulo sa inyo rito. Aswang? Hindi. Hindi po pwede yung sinasabi niyo, Mang Kakoy. Hindi pwedeng maging totoo, mga aswang.
ito ang aswang ang pumatay sa nanay ko, Elsa. Kitang-kita ko mismo. Nakaharap namin kanina ni Lolo. Hindi totoo yan. Sally, samahan mo muna rito si Elsa. Tatawagin ko lang sila kapitana at ang mga kabaryo natin. Walang tigil sa pag-iyak si Elsa sa tabi ng bangkay ng kanyang nanay. Sinamahan naman siya ni Sally hanggang sa makabalik na sina Lolo Kakoy. Kasama ng matanda ang kapitana ng baryo at iba pang mga taga roon. Maging si Pastor Vic ay naroroon din. Sigurado ba talaga kayo sa nakita niyo, Mang Kakoy? Baka naman kung sinong tao lang yun na mula sa ibang lugar. Tapos dito napili manggulo sa atin. Sigurado po, kapitana. Hindi po talaga tao yung nakita namin. Hindi yon isang normal na tao. Isa yung aswang. Pero Mang Kakoy, hindi naman po totoo ang mga aswang. Mga katang-iisip lang naman sila gaya ng ibang mga nilalang. Hindi sila nasasaad sa banal na kasulatan. Totoo po sila, Pastor. Kitang-kita ng mga mata namin itong apo ko. Aswang talaga yon. Saka, pwede nyo namang suriin ang paligid ng kubo. Makikita nyo ang mga bakas ng paa niya. Hindi bakas na tao yon, kundi aswang talaga yon. Ang gumugulo lang sa isip ko ngayon ay sino kaya ang aswang. Wala namang aswang dito sa atin. Ibig sabihin ay bagong dating lang. Teka, sandali. Di ba sabi niyo, may nakita kayong kakaibang matanda kaninang umaga? Opo, Kapitana. Meron nga po. Bukang bibig niya yung magkakagulo rito sa baryo. May mamamatay daw at dadanak ang dugo. Mukhang kailangan ko makausap ang babaeng ito. Maliban dito kay na Pastor Vic ay wala namang ibang bagong dating dito sa baryo natin. Alam nga namang mga alagad ng kanilang simbahan ng salarin, hindi ba? Nako, hindi po namin magagawa ang ganyan, Kapitana. Malaki po ang takot namin sa Panginoon. Hindi po namin kayang manakit o kahit gumawa ng masama para sa kahit sino. Lalo nang pumatay sa ganitong paraan. Alam ko, Pastor. Kaya nga kailangan ko makausap yung matanda. Pero bilang bahagi ng investigasyon, iimbitahan na lang din namin kayo sa aming tanggapan. Pasensya na. Pero kailangan lang namin gawin ang trabaho namin. Sige po, wala pong problema. Para naman dito kay Rosing, tutulong kami para sa kanyang libing. Alam naman nating hindi siya kayang asikasuhing mag-isa ni Elsa. Tutulong din po ako, Kapitana. Ayoko nang iwan nagdadalamhati yung kaibigan ko. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Aling Rosing. Agad na sinimulan ng mga taga-baryo ang paghahanap sa kakaibang babae. Inasikaso rin nila ang bangkay ni Aling Rosing. Ang balak nila noon ay ilibing agad kinabukasan. Hindi kasi talaga maganda ang kalagayan nito. Hindi pwedeng iburol ng matagal. Si Sally naman ay tumulong sa pag-asikaso sa mga nakiramay. Kumusta na rito, apo? Ayos naman po, Lo. Nakatulog na po si Elsa. Napagod kakaiyak. Ay, mukhang mahal pa rin talaga niya ang nanay niya. Kahit pa hindi maganda ang trato sa kanya nito. Iyon nga po eh. Hindi ko nga po siya makausap ng maayos. Tulala lang siya habang mayat-mayang umiiyak. Siguro dahil nga sa matinding pagdadalamhati. Kamusta naman po yung paghahanap dun sa kakaibang matanda? Hindi namin mahagi lang. Ginalugad na namin ang buong baryo. Pati yung mga sakahan at gubat, pero wala talaga. Susubukan namin ang mga karating sityo baka nandun. Sana talaga mahanap na yun at makausap. Hindi kasi malabong masundan pa tong pagpatay dito sa atin. Gumulong ang mabilisang burol ni Aling Rosing. Sa awa ng Diyos ay wala namang nangyaring gulo. Gayunpaman ay ramdam sa bawat isang matinding takot at pagkabahala. Wala kasing nakakasiguro kung kailan ulit sasalakay ang pumatay kay Aling Rosing at lalong walang nakakaalam kung sino ang maaaring sumunod. Sumapit ang gabi pagkatapos ng libing at umalis muna si Sally para maligo at magbihis. Tapos lumakad na siya pabalik kina Elsa. Sa daan ay nakasalubong niya si Pastor Vic na nagbigay ng panghapunan nila ng kaibigan. Nang makapagpasalamat sa natanggap na kanin at ulam ay dumiretso na siya sa bahay ni Elsa. Elsa? Elsa, nakabalik na ako. Pagbuksan mo na ako at makakain na tayo. May hapunan na pinabigay si Pastor Vic. Elsa? Elsa?
Anong nangyari dun sa babaeng yun? Bakit hindi sumasagot? Kinakabahan tuloy ako. Naghintay pa ng ilang sandali si Sally, pero hindi talaga siya pinagbuksan ng kaibigan. Sa bawat segundong lumilipas ay tumitindi ang kanyang pagkabahala at kaba. Lumilingon-lingon siya sa madilim na paligid. Natakot siya nang mapagtantong baka binalikan ng halimaw si Elsa, kaya naman binuksan niya ang pinto at pumasok siya sa kubo. Agad ay napansin niyang maraming nawawala sa mga gamit ni Elsa. May nakita rin siyang papel na nakalapag sa mesa ng kusina. Pinatungan yun ng nakasinding lampara. Ano to? Sulat? Sulat ni Elsa para sa akin? Bakit nag-iwan naman siya ng ganito rito? Mabasa nga. Sally, sana mapatawad mo ako. Pero kailangan ko nang umalis agad sa baryo. Kailangan ko na lumayo sa inyo. Pasensya na pero hindi ko pwedeng sabihin ko bakit. Gayunpaman gusto kong sabihin pinagpapasalamat kong malasakit ninyo sa akin. Kahit pa hindi maganda ang turing sa akin ni nanay. Pinagpapasalamat kong naging kaibigan kita. Sana magawa kong harapin at solusyonan ang problemang kinakaharap ko. Kasi gustong gusto ko pang bumalik sa tabi mo at manatiling kaibigan mo. Pero sa ngayon kahit yun ay hindi po pwede. Patawad ko malabo man tong sulat ko. Sa muli patawad. Salamat at paalam kaibigan ko. Hindi. Ano ba nakain ng babaeng yun? Hinambalos ng pangamba si Sally. Dali-dali siyang napakaripas palabas ng kubo ni na Elsa. Sinubukan niyang hanapin ang kaibigan sa paligid pero hindi na niya ito matagpuan. Maski bakas, wala siyang makita. Diyos ko naman, Elsa, bakit pa kasi naisip mong umalis na lang bigla? Hindi ka man lang nagpaalam na maayos. Hindi mo rin ako kinausap. Ano ba kasi problema mo? Sally! Sally! Si Pastor Vic, napapalapit na pala ako sa simbahan nila. Anong nangyari sa'yo? Halatang problemado ka. Pastor, si Elsa po umalis. Hindi siya nagpaalam. Ha? Umalis? Bakit naman siya aalis? Hindi ko nga rin po alam eh. Ito po yung sulat na iniwan niya. Malabo yung gusto niyang iparating. Hindi ko siya maintindihan. Patingin nga ako. Hindi maganda ang kutob ko rito. Mukhang may dinaramdam siya o pinagdaraanan siyang kung ano man na hindi niya masabi sa'yo. Kahit nga po ako masama ang kutob ko, isa pa nag-aalala rin po ako sa kanya. Baka makasalubong niya yung halimaw. Alanganin pa naman ang baryo ngayon. Tama ka. O sige, kukuha lang ako ng flashlight sa loob ng simbahan tapos tutulungan kitang maghanap sa kanya, ha? Pagkakuha ng flashlight, agad nang lumakad sina Sally at Pastor Vic para hanapin si Elsa. Tumulong din ang iba pang mga taga-simbahang kasama ni Pastor. Subalit hindi naging madali ang kanilang paghahanap. Lumipas na lamang ang halos isang oras, sinubukan na nilang maghiwalay sa paghahanap. Hindi pa rin nila makita si Elsa. Pasama ng pasama ang kutob ni Sally. Lalo pa't naaalala niya ang aswang sa bawat titig niya sa madidilim na bahagi ng baryo. Pastor Vic! Pastor Vic! Nahanap niyo na po ba siya? Hindi pa rin eh. Nakarating na kami sa may gubat. Nakasalubong na rin namin yung iba pang mga naghahanap na matatanda. Pero wala talaga si Elsa. Ang Diyos ko naman, sana ba kasi napunta yung kaibigan kong yun? Manalig at manalangin ka lang, Sadie. Mahanap rin natin si Elsa. O kung tuluyan man siyang nakaalis, ipagdasal na lang natin na maayos ang kalagayan niya. May sumigaw. Sino kaya yun? Mukhang galing banda doon. Para si Mang Dari yata yung sumigaw. Bakit naman siya sisigaw? Puntahan na po natin, baka mamaya ano na yun. Dali-daling tumakbo sina Sally at Pastor Vic papunta sa pinagmulan ng narinig nilang sigaw. Sa daan pa lang ay wala nang paglagyan ang kaba ni Sally noon. May kutob kasi siyang may hindi magandang nangyari kay Mang Dario. Kutob na agad nabigyan ng katwiran bago pa man sila makarating sa bahay nito. Mukhang may mga papunta na rin yata doon. Siguro nga. May narinig akong mga tao eh. At nagkakagulo sila. Mukhang hindi nga talaga magandang nangyari doon sa sumisigaw. Sandali na yun. Diyos ko po! May nakita ko tumatakbo doon banda. Papunta sa kakahuyan. Nakita niyo rin po ba yun, Pastor? At hindi ako pwede magkamali. Iyon ang aswang.
Sigurado ka ba? Sila, Kapitana. Papunta sila rito. Kasama si Lolo Kakoy. Kung ganun ang asungay nakita namin. Ang aswang gayon, Apo. Siyang dumali kay Dario. Dinukot niya ang puso at pinugutan ang ulo. Doon! Doon po siya tumakbo! Mga kasama, habulin natin ang halimaw. Huwag nating patakasin ang aswang. Agad ay sumuot ang mga taga-baryo sa kakahuyan. Kanya-kanya silang dala ng mga flashlight, sulo at mga itak. Hindi nga nagtagal ay may napansin na silang mga bahid ng dugo sa lupa at katawan ng mga puno. Sinundan nila ang mga bakas na yun hanggang sa makita na nga nila ang pinugot na ulo ni Mang Dario. Uno nga yan ang tao. Mabagay langit. Anong klaseng halimaw mo makakagawa nito? Siguradong hindi pa nakakalayo ang aswang. Nandito lang yun sa paligid. Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Sally, umuwi ka na muna siguro. Hindi ka ligtas dito. Pero Lo, kailangan ko mahanap si Elsa. Ha? Nasaan ba kaibigan mo? Umalis siya nang walang paalam. May iniwan siyang sulat pero di niya sinabi kung bakit siya umalis. Diyos ko naman. Bakit kayo niyo pa naisipang maglayas? Napakadelikado ng panahon ngayon. Ipaubaya mo na sa amin ang paghahanap sa kaibigan mo, Sally. Hindi na kasi talaga ligtas na magpagala-gala ka sa labas ngayong gabi. Tatawagin ko na rin po iba pang mga taga-simbahan. Sa ngayon ay hinahanap na nila si Elsa. Pero mabuti lang tulong-tulong ang mga grupo natin. Kailangan nating mahanap si Elsa at ang pumatay kay Mang Dario. Maghihiwa-hiwalay na sana sila nang may isang taga-baryong nagtawag kay Kapitana. Patakbo at humahangos itong lumapit. Malayo pa lang ay pansin na ni Sally ang matinding hilakbot sa mukha ng taong yun. Agad ay ibinalita nitong natagpuan na ang kakaibang matanda na aktuhan itong sasaksakin na sanang walang malay na si Elsa. Gamit-gamit ito ay isang pinatulis na kawayang pinahiran ng kung anong langis. Nang marinig ito ay tarantang na patakbo si Sally papunta sa kinaroroonan ng kaibigan. Mabilis naman siyang hinabol nila Pastor Vic at Lolo Kakoy. Nang marating ang tinutukoy na bahagi ng kakahuyan ay nadatnan nilang pilit pinipigilan ng mga taong matanda. Nabawi nga ng mga tao ang dala nitong kawayang pinatulis. Ang dala nitong sako ay nakabalantar na lang sa isang tabi. Si Elsa naman ay nanatiling walang malay sa paanan ng isang puno. Bitingan niyo ako! Pagkawalan niyo ako! Kailangan ko patayin ang halimaw na yan! Papatay ko ang aswang na yan! Anong sinasabi niyo, Manang? Hindi aswang ang kaibigan ko. Matagal siya naninirahan dito at kailan nangyaring may pinatay ang aswang. Hindi halimaw si Elsa, hindi! Kailangan ko yung patayin ko, hindi. Dadami pa ang mabibiktima niyan. Lalong magkakagulo. Lalong dadanak ang dugo. Gusto mo ba yun? Mukhang wala sa katinoan itong matandang ito. Tama kayo, Mang Kakoy. Walang kabuluhan kung makikipagtalo pa tayo sa kanya. Mga kasama, dalhin sa kulungan ng bari itong matanda. Doon ko siya kakausapin. Alamin niyo na rin kung sino ba siya at kung saan siya galing. Dinala nga po sa kulungan ng baryo ang matanda. Sina Sally, Lolo Kakoy at Pastor Vic naman ay nilamo ng pangamba para sa kalagayan ni Elsa. Wala pa rin kasi siyang malay at medyo nilalagnat. Kahit nung dinala na siya sa simbahan na pastoro pang doon pagpahingain. Pero mukha namang mahimbing lang na natutulog. Hindi nga talaga siya nagising kahit noong sumikat na ang araw. Kumusta na si Elsa, Sally? Hindi pa rin po siya nagigising eh. Pero sabi po nung nurse na kasama ninyo, ayos naman daw ang kalagayan niya. Talagang tulog lang. Nilalagnat pero hindi naman ganong kataas. Mabuti naman kung gano'n. Hintayin na lang natin siya magising. Oo nga pala. Pwede ka mag-almusal doon sa may hapag. Sumabay ka na lang sa amin. Salamat po, Pastor. Bababa lang ako maya-maya. Pero teka po, may balita na rin po ba dun sa kakaibang matanda? Wala talaga siyang ibang bukang bibig kundi ang patayin si Elsa. Kailangan daw gawin yun para hindi dumanak pang lalo ang dugo. Ano po ba kasing meron sa matandang yun? Ba't ba niya pinaparatangan ng gano'n ang kaibigan ko? Sa nalalaman nila, Kapitana, Tina raw ang pangalan niya. Nagmula pa raw sa ibang lugar eh. Siguro mga 4 o 5 baryo pa mula rito. Saka yun, kumpirmado ngang may kapansanan siya sa isip. Tina?
At isa siyang matandang baliw. Oo. Dalaga pa lang daw nasiraan na siya ng bait. Walang nakakalam kung bakit pero wala siyang ibang bukang bibig kundi puro tungkol sa aswang. Yung maduming sako na dala niya, puro pangontra daw sa aswang laman nun Hindi ko na po alam kung anong iisipin ko, Pastor. Hindi manguya ng utak ko ang mga bagay-bagay. Ano bang iniisip mo? Sabihin mo pa isa-isa tapos tignan natin. Una, may kapansanan sa isip si Manang Tina. Muntik na rin yung mapatay si Elsa. Sabi niya papatayin niya si Elsa kasi aswang daw ang kaibigan ko. Pero alam ko namang imposible yun. Kasama kong lumaki ang kababata ko. Alam kong hindi totoo yun. O tapos? Tapos aswang ang pumapatay ngayon dito sa baryo. Aswang ang pumatay kina Aling Rusing at Mang Dario. Gusto kong isipin baka may maitulong sa atin ang matanda kaso... Kaso, mahirap siyang pagkatiwalaan. Delikadong tao pa nga siya kung tutuusin, tama ba ako? Tama po, Pastor. Tsaka di pa tayo sigurado kung si Manang Tina nga ba ang aswang o hindi. Medyo mahirap na palaisipan nga ito, Sally, pero... alam mo, ang mabuting gawin ngayon, manalangin. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Hilingin natin bigyan tayo ng kaliwanagan. Ganun na nga po siguro. Wala rin naman tayong ibang magagawa eh. Huwag kang mag-alala. Sasabayan ka namin magdasal. Saka, dadasalan din natin si Elsa mamaya. Ayos lang ba yun sa'yo? Malaking tulong na po yun, Pastor Vic. O siya, bumaba na muna tayo at kumain. Pagkatapos noon, mananalangin tayo. Noong umagang yon, nagsagawa nga ng pananalangin sina pastor at ang iba pang mga taga-simbahan. Kasama nila si Sally. Nang matapos ay agad na silang pumanhik sa kwartong kinalalagyan ni Elsa. Doon nga ay dinasalan nila ang dalagang tunog. Nilalagnat pa rin ito bagamat hindi naman ganon kataas ang temperatura. Mahal naming Ama sa Langit, pagalingin niyo po itong aming kapatid ni si Elsa. Alisin niyo po ang dinaramdam niya sa kanyang katawan. Ipanatag ninyo ang kanyang isipan at kalooban. Yakapin niyo siya ng inyong puspos na pagpapala at pagmamahal. Tama na. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Pastor, si Elsa mukhang nananaginip po yata. Ituloy natin ang panalangin. Tama na. Tigil mo na. Yan. Masakit. Buti. Tama na. Pakiusap. Mukhang wala pa rin siya talagang malay. Kailangan pa rin natin siyang bantayan. Nagpatuloy sila sa pagdarasal. Maya't maya lang ding dumadaing si Elsa bagamat nananatili itong tulog. Tuloy ay hindi malaman ni Sally kung ano ba talaga ang nararamdaman ng kaibigan. Gayunpaman ay hindi sinukuan ni Sally si Elsa. Nanatili siya sa tabi nito. Binantayan niya ang kaibigan hanggang sa sumapit na lamang ang hapon. Gumulong pang mga oras at sumapit nga ang 6:00 ng gabi. Doon lang nagkamalay si Elsa. Sally. Elsa, gising ka na. Sa wakas. Diyos ko naman, pinag-alala mo ako ng husto. Ano ba kasing nakain mo at bigla ka nalang nag-less kagabi? Munti ka patuloy mapatay nung kakaibang matanda. Kailangan ko na umalis. Pasensya na, Sally, pero kailangan ko na lumayo sa inyo. Ano ba kasing problema? Pwede mo namang sabihin sa akin yan eh. Hanggang dikit na tayo mula palang pagkabata. Tapos, ngayon bigla kang nagaganyan. Nakakatampo ka naman eh. Maniwala ka, Sally. Gusto ko sabihin sa'yo. Gusto ko na sabihin sa'yo. Kaso, hindi pwede. Natatakot ako. Natatakot ako, Sally. Ano ba kasi ang ikinakatakot mo? Kailangan ko na umalis. Sally, kailangan na talaga. Patawarin mo ako. Alam mo baka gutom lang yan. Nauuhaw ka ba? Ikukuha kita ng tubig at pagkain. Para naman malamanan yan siyan mo. Baka yan ang dahilan kaya kung ano-ano na yung naiisip mo eh. Siguro nga. Ikuha mo na lang ako ng tubig. Wala pa akong ganang kumain. Natuwa si Sally nang pumayag si Elsa na ikuha ng tubig.
kahit yun man lang kasi iniisip ni Sally na palatandaang nilalabanan ng kaibigan ang masama nitong pakiramdam. Pansin nga lang ng dalagang nakatingin ito sa bintana ng kwarto noong mga sandaling yon. Lumabas si Sally ng kwarto at nagpunta ng kusina. Kahit sinabi niyang wala siyang ganang kumain ay kumuha pa rin si Sally ng tinapay. Subalit noong pabalik na sana siya ay humahangos na lumapit sa kanya si Pastor Vic. Sally! Sally! Pastor Vic, may problema po ba? Si Elsa! Tumalon sa bintana ng kwarto! Hindi, Diyos ko! Nakita namin siya. Lumundog siya tapos tumakbo agad palayo. Hinabol ngayon siya ng iba pang mga tao. Paano naman po siya nakatakbo matapos lumundag ng ganong kataas? Walang nakakaalam. Basta, bilisan na lang natin. Sundan natin si Elsa. Agad lumabas ang dalawa at sinundan ang mga humabol kay Elsa. Papunta ang mga yon sa gubat. Madilim na noon at hindi sila nakapagdala ng flashlight kaya nahirapan silang sumuong sa kakahuyan. Diyos ka naman ni Elsa. Bakit ba kasi gusto mong umalis? Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin ang problema mo? Hindi talaga siya natagpuan ng mga kasama natin. Ang bilis niyang nakalayo eh. Humingi na po tayo ng tulong kina Kapitana, Pastor. Hindi natin to kaya ng tayo-tayo lang. Sige, pumunta tayong dalawa ron. Ipagpapatuloy naman ng iba yung paghahanap. Dali-daling tumakbo sina Sally at Pastor Vic papunta sa tanggapan ng baryo. Naabutan din nila sina Kapitana, Lolo Kakoy at iba pang mga taga-baryo sa labas ng kulungan. Nasa loob ng selda ang kakaibang matandang si Manang Tina. Lolo Haryo! Kapitana! May nangyari ba po? Bakit parang hindi maguhit yung itsura mo? Si Elsa po, tumakas na naman. Tumakbo papuntang gubat. Ano? Na naman? Ano ba kasing tumatakbo sa isip ng kaibigan mo at nagkakaganon yun? Ganon ba katindi ang pagkayanig niya sa pagkamatay ng kanyang nanay? Hindi pa rin niya po sinasabi sa akin, Kapitana. Pero ramdam mo ko hindi na lang to dahil sa pagkamatay ni Aling Rosing. Dahil nagigising ang kanyang dugong aswang. Nagigising ang dugong aswang? Yak ka na naman eh. Pinipilit mo na naman yung sinasabi mong aswang si Elsa. Kawawa naman yun at pinaparatangan mo ng ganyan. Magkakagulo. Dadanak ang dugo. May mga mamamatay. Talagang nananadya. Mangkakoy, huminahon ka. Baliw lang yan. Huwag mo nang patulan. Ang kailangan natin gawin ngayon, mapatunayang siya nga ang aswang. Tsaka natin siya paparusahan. Ikaw ang bahala, Kapitana. Siguro ay tutulong na lang muna ako sa paghahanap kay Elsa. Ay, sa palagay ko nasisiraan din yata ng bait yung batang yan. Kawawa naman. Paalis na sana sina Sally, Lolo Kakoy at Pastor Vic. Kasama nila ang iilang mga tanod. Subalit hindi pa man sila nakakalayo sa tanggapan ay may mga taga-simbahan ang biglang dumating, humahango sa talatang matindi ang pagkahilakbot. Binalita ng mga itong may pinatay na taga-simbahan at kitang-kita nila mismong isang halimaw ang may gawa. Ngayon, mismong kasama ko na sa simbahan ang nagsasabing halimaw ang pumapatay. Ay, Panginoon, protektahan niyo po sana kami. Halos gabi-gabi nang nanggugulo ang aswang na yan. Kailan ba yan titigil? Kapag naubos na tayo rito. Kailangan kong puntahan si Elsa. Baka makita siya ng halimaw. Sally, sandali! Huwag ka padalos-dalos, Sally! Apo, ano ba? Bumalik ka rito! Hoy, Sally! Sally! Gawa ng matinding pag-aalala para kay Elsa ay agad na tumakbo si Sally. Pakay niyang marating agad ang kaibigan sa gubat, subalit hindi na ito nadatnan doon. Ang sabi kasi ng mga naunang naghanap ay hindi pa rin ito natatagpuan. Kaya naman dali-dali siyang umuwi, kumuha siya ng lampara at itik, tapos bumalik siya sa gubat. Saan ko kaya mahanap si Elsa? May sakit pa naman niya at di rin maayos ang kalooban. Maanganib siya pag nakaharap niya yung aswang. Sally! Sally! Makinig ka muna sa akin, Sally! Si Lolo. Sally naman, hindi ka dapat basta na lang tumatakbo. Naiintindihan ko nag-aalala ka para sa kaibigan mo, pero paano kung ikaw naman ang makasalubong ng halimaw na yon? Hindi ka nag-iisip. Lo, mamaya na po yung sermon. Samahan niyo na lang po ako. At saan ka naman pupunta? Masyadong malawak itong gubat.
Alam mo ba kung nasaan nahanapin si Elsa? Sa daan sa may likod ng baryo. Yung makita na daan palabas ng lugar natin. Gusto ni Elsa na umalis. Malamang dun siya dadaan para hindi agad makita ng mga tao. May punto ka, Apo. Sige, subukan natin pumunta ron. Hindi na nagsayang ng oras ang maglolo. Pinuntahan nga nila ang makitid na daan sa may likod ng baryo. Isa po yung daan na karaniwang ginagamit para makapunta sa kabilang sityo. Lumulusot sa isang medyo malawak ding halamanan na talahiban. Walang masyadong nagdaraan doon dahil medyo masukal at may mga ahas. Walang tao sa paligid. Pero pakiramdam ko may kung sino ang taga rito. Oo nga po, Lo eh. Parang minamatyagan tayo. Nakakapagtaka lang. Kung si Elsa yan, bakit natin siya nararamdaman? Pagka makakampante, alam mo may gumagalang halimaw dito sa atin. Hindi posibleng siya yan. Sana lang po talaga si Elsa yung mahanap natin dito at hindi yung aswang. Iligid mo yung parang dala mo. Tingnan natin ang paligid. Sige po. Inilawan nga ni Sally ang paligid gamit ang dala niyang lampara. Noong una ay puro mga puno at damo lang ang nakikita ng maglolo. Lumakad sila ng ilang metro papasok sa makipot na daan. Tumindi ang bigat na nararamdaman ng dalaga mula sa kung saan. Di nga nagtagal ay may nailawan siya sa may gilid ng daan. Lo, tingnan niyo po to, dali. Ha? Ano ba yung nakita mo? Isang tsinelas. Chinelas po yan ni Elsa. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado po ko, Lo. Iyan ang chinelas na nakikita kong suot niya palagi. O ganon, maaaring nandito lang siya sa... Apo, lumayo ka dyan! Sally! Hindi! Nagulantang si Sally nang bigla na lang sumulpot ang aswang mula sa talahiban. Pagkatapos ay agad siya nitong hinablot at hinila papunta sa halamanan. Nabitiwan ng dalaga ang dalang lampara. Nalaglag ito sa isang bato. Nabasag ang salaming pangtakip sa ibabaw at nabuhos ang gaas sa mga damo. Agad ay lumiyab ang malaking apoy. Ano kailangan mo sa akin? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Talagang ayaw mo akong bitawan, ha? Kainis ang sakit! Nagawang mataga ni Sally ang aswang gamit ang dala niyang patalim. Tinamaan ito sa kaliwang braso, subalit agad din itong nakaganti. Nakalmot si Sally sa may kanang balikat. Lagot ako. Masyado siyang malakas. Wag, maawa ka! Baka wala mo na ako. Wag! Dahil ba yan? Makawalan mo, apo ko! Makawalan mo si Sally! Sally. Si Sally ka. Kilala mo ako? Sally. Umalda ka sa akin! Pagbabayaran mong pagtatanggap mo sa buhay ng apo ko! Lola, sandali! Huwag po! Habulin po natin, Salo! Habulin natin! Pero apo, masyado delikado. Sugutan ka pa. Si Elsa! Siya yung aswang! Ano? Hindi malaman ni Sally kung paanong naging aswang ang kaibigan niya, pero kitang-kita niya sa liwanag ng apoy na kahugis nga ng mukha ng halimaw ang itsura ng kanyang kaibigan. Oo, kulay kahoy ang balat nito, pula ang mga mata at matatalim ang mga ngipin. Pero ang hugis ay kamukha talaga ni Elsa. Idagdag pa ang kakaiba nitong ikinilos nang tila ba napagtantong si Sally ang binabalak niyang patayin. Elsa, bumalik ka! Mag-usap tayo! Elsa! Elsa! Hindi siya nakikinig. Hindi maganda to. Baka mapatay siya ng mga taga-baryo. Bahala na. Patawarin mo ako, Elsa. Pero kailangan gawin ko to. Sa kagustuhang mapigilan sa pagtakbo ang kaibigan ay hinagis ni Sally ang kanyang itak. Pinukul niya ang mga binti ng aswang. Tinamaan naman ito, kaya ito napatid at napasubsob sa lupa. Agad naman nila itong nilapitan bago pa sila maunahan ng mga tao. Sa pagkakataong yun ay nakita ng maglolong bumalik na sa anyong tao, si Elsa.
Aray ko. Sally. Ikaw nga ba yan? Elsa, ano nangyari sa'yo? Bakit ka naging halimaw? Hindi ko ginusto to. Hindi ko to. Elsa! Apo, umalis na tayo rito. Lumalaki na ang apoy. Buhatin natin ito, kaibigan. Mabilisan natin. Binuhat nga ng maglolo si Elsa. Ang mga taong dumating naman ay nagtulong-tulong para apulahin ang apoy sa talahiban. Subalit sinabi ng iba sa kanilang nakita nilang ang aswang ang hinahabol ng maglolo bago pa man ito biglang naging si Elsa. Anong gagawin natin, Kapitana? Lumalabas sa tama ang nakakulong na matanda. Si Elsa nga talaga ang aswang. Pero hindi lang po ito ganun kasimple, Kapitana. Lolo Kakoy, narinig niyo mismo. Hindi ginusto ni Elsa na maging aswang. Mapaparusahan pa rin si Elsa. May pinatay siya, Sally. Ginusto man niya yon o hindi. Pero mas maigi kung hintayin muna natin siyang magising. Kailangan natin siyang makausap. Mapaganib siya kapag nagaan yung aswang, Kapitana. Mas maganda siguro kung igapos na muna natin siya. Sige, igapos na siya sa loob ng simbahan ni na Pastor Vic. Dinala nga po ng mga tao ang walang malay na si Elsa sa simbahan. Pagkarating doon ay ginapos nila ang babae sa isang makapal na haligi. Ginamot din muna ng mga taga-simbahan ang sugatang balikat ni Sally. Wala ka bang ibang naiisip na dahilan kung bakit nagkakaganito si Elsa? Wala po talaga. Buong buhay naman kasi namin. Maayos kami bilang magkaibigan. Siguro nga masama ang trato ng nanay ni Elsa sa kanya. Pero bilang kaibigan, ayos naman kami. Wala rin ako nakitang palatandaan na isa siyang aswang. Naisip ko lang, Sally, at saka Pastor. Hindi kaya may katuturan talaga ang sinasabi ni Tina. Alam niyang aswang si Elsa. Hindi kaya totoo ngayon palang nagigising ang dugo ng kanyang pagkaaswang. Kaya walang nakakaalam sa sekreto niya. Hindi malabo yan, Lo. Kahit si Elsa nga mismo ay halatang hindi rin niya ginusto maging aswang siya. Tinangka niyang umiwas at lumayo na lang. Kita ko rin nag-aalinlangan siya na matauhan siyang ako yung sinusugod niya. Ang tanong nga lang ngayon, bakit siya naging aswang? Baka dahil anak siya ng aswang. Oo nga no, hindi malabo yan. Tandaan natin ginahasa noon si Rosing. Kaya siya nabuntis at ipinanganak si Elsa. May posibilidad na aswang ang gumahasa sa kanya. Mukhang posible nga po yun, Mang Kakoy. Siguro din yan ang dahilan kung bakit kinamumuhian ni Aling Rosing ang sarili niyang anak. Sa ngayon naiisip ko nang kailangan natin si Manang Tina. Siguro nga may diferensya sa isip. Pero baka kasi gumana nga talaga ang mga alam niyang pangontra sa aswang. Kaso po gusto niyang patayin si Elsa. Baka pag hinarap natin siya dito kung ano gawin niya. Siyempre, babantayan natin siya. Baka sakali kasi may alam siyang paraan para mawala ang pagkaaswang ni Elsa. Kung sa bagay. Pero mas maganda pa rin po, Kapitana, kung unahin nating humingi ng tulong sa Panginoong Hesus. Kung mayroong mang tiyak na makakatulong sa atin, siya yun at wala nang iba. Hindi ako tutol dyan, Pastor. Dasalan na lang muna natin sa Elsa habang wala pa si Manang Tina. Umalis nga si Kapitana Susan papunta sa kanyang tanggapan. Ang mga naiwan naman ay nagsimulang maghanda para dasalan si Elsa. Panginoon, idinudulong po namin sa inyo ngayon ang dalagang ito na nagngangalang Elsa. Inyo pong alisin ang espiritu ng demonyo na nananahan sa kanya ngayon. Tanglawan ninyo siya ng inyong pagpapala. Putulin niyo ang tanikala ng kadilimang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Tama na. Itigil niyo na yan. Mukhang tumatala pa panalangin ni Pastor. Ngayon ay naiintindihan ko na po. Kaya nagkasakit si Elsa dito sa simbahan at dumadaing siya habang dinadasalan. Dahil sa kanyang lihim na pagkatao. Diyos ko, iligtas niyo po yung kaibigan ko. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ikaw na demonyong nananahan sa kalooban ni Elsa, lumayas ka! Bumalik ka sa impyerno kung saan ka nararapat! Inuutusan kita! Tama na po. Masakit na po. Mainit. Napakainit. Kita ni Sally kung paanong napapaigtad si Elsa habang nananalangin si Pastor Vic. Napakalalaki rin ng mga butil-butil nitong pawis
tapos kapansin-pansing matindi ang tinitis na sakit batay sa ekspresyon ng mukha. Kasabay noon ay pabigat din ng pabigat ang pakiramdam sa loob ng simbahan. Lumalamig ang hangin at tumitindi ang pagsasayaw ng mga alab ng kandila. Yun ay kahit sarado naman ng mga pinto at bintana. Gayunpaman ay hindi nagpapatinag ang alagad ng simbahan. Tuloy lang siya sa pananalangin hanggang sa nagulantang ang lahat ng magsumigaw si Elsa. Itigil nyo na yan! Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Elsa? Ay, Diyos ko. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo, umalis ka sa katawan ng babaeng yan! Nakakainis ka ng hayop ka! Itigil mo yung nakakatuliling mong pagdarasal! Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu... Napahinto sa pananalangin ng pastor nang bigla na lang naging kulay kahoy ang balat ni Elsa. Kasunod noon ay namula ang kanyang mga mata. Tumalim din ang kanyang mga ngipin at kuko. Sa harap mismo ng mga naroroon ay tuluyan na naman siyang nagbago ng anyo. Si Elsa? Hindi. Naging asong na naman siya. Ang tigas ng ulo mo, hangal. Ayaw mo makinig. Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka na. Hindi ba? Tumigil ka na. Elsa, makinig ka sa akin. Labanan mo ang madilim na espiritong yan. Manalangin ka sa Panginoon. Bigkasin mo, tinuro ko sa iyong dasal. Hindi na akong Elsa nakausap mo. Akin na ang katawan ng babaeng ito. Ngayong gising na ang dugo ko sa kanyang katawan. Akin na si Elsa. Elsa, pakiusap. Makinig ka kay Pastor Vic. Manalangin ka. Elsa, labanan mo yung pag-asong mo. Mga hangal. Manalangin ka, Elsa! Manalangin! Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anong matinding salot, ay di ka magdaranas. Hindi. Ang aswang! Nagdarasal! Lulukubin ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay lagi kang ang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay matapat. Tuluyang nanayo ang kanilang balahibo ng bigkasin ng aswang ang bersikulo ng Bibliyang naglalaman ng isang dasal. Habang bumibigkas pa ay tuloy-tuloy ang pagtawa ng halimaw na animoy kinakantsawa ng pangalan ng Diyos. Noong sandaling yon din ay lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Sally sa loob ng simbahan. Itigil mo panunuya sa pangalan ng Panginoon! Hindi ko kasalanan kung mahina ang Panginoon mo. Hindi ko kasalanan kung walang talaba mga salita niya sa akin. Hindi! Yung lubid! Naputol! Pastor! Lumayo ka dyan! Nagpatuloy sa pagpupumiglas ang aswang hanggang sa maputol ang lubid na nakatali sa kanan nitong braso. Muntik nang makalmot ang pastor, mabuti na lang at mabilis ang nakahakbang paatras. Agad naman ay tulong-tulong na muling ginapos ng mga taong naroroon ang kanyang kanang braso. Bagamat hindi nila ito maitali ng maayos dahil sadyang may kakaibang lakas ang katawan ni Elsa. Bitiwan niyo ako! Baka wala niyo ako mga tampalasan kaya! Elsa, makinig ka naman sa akin. Labanan mo! Labanan mo ang kontrol ng aswang sa kalooban mo. Pakinggan mo yung boses ko! Elsa! Elsa! Sa ngalan ng Amang makapangyarihan sa lahat, lumayas ka sa katawan ng babaeng ito. Umalis ka sa katawan ni Elsa. Bumalik ka sa iyong lugar sa impyerno! Nakakapit ko na yung punyetang dasal mo. Pero hindi. Ako magdadamig ng lecheng Panginoon mo. Inuutusan kita! Sa ngalan ng Panginoong Hesus, lumayas ka! Hindi! Pastor Vic! Hindi. Bakit? Sally! Akin ka! Ah!
Nagulantang ang mga tao nang bigla na lang makawala ang halimaw mula sa pagkakagapos. Agad ay sinugod niya si Pastor Vic at nakalmot niya ito sa dibdib. Dumanak ang dugo ng pastor sa sahig ng simbahan kanyang pinaglilingkuran. Sunod naman ay nawindang ang maglolo ng biglang dagitid ng halimaw si Sally. Sinubukang pigilid ng mga tao ang halimaw, ngunit mabilis itong nakatakbo palabas ng simbahan. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Halimaw ka! Halimaw ng tingin mo sa akin ngayon. Akala ko ba kaibigan mo matalik ang babaeng ito? Hindi na ikaw yung kaibigan ko. Mabait na tao si Elsa. Hindi niya magagawang manakit. Hindi niya kaya pumatay. Yun ay dahil hindi palubos ang kanyang pagkatao nung magkasama pa kayo. Hangal! Ibalik mo ang apo ko! Tumigil kang halimaw ka! Subukan niyo manggulo at tapusin kong buhay ng babaeng ito. Walang iya kang demonyo ka! Ibalik mo ang apo ko! Sally! Sally! Noon din ay naunawaan ni Sally kung ano ang pakay ng aswang kung bakit siya nito dinagit. Gusto nitong gawin siyang pananggalang upang hindi sa masaktan ng mga tao. Tuloy-tuloy na tumakbo ang aswang sa gitna ng baryo. Ang direksyon nito ay papunta sa may gubat palabas ng kanilang lugar. Ang buong akala ni Sally noon ay katapusan na niya. Mga mababagal, kukupad-kupad, yan ang problema sa inyong mga tao. Mga mahihina kayong nilalang. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Nakalayo ka na. Patayin mo na ako. Patayin mo na ako kung yun yung gusto mo. Huwag kang masyadong apurado. Sa ngayon, sisiguraduhin ko munang tuluyan ako makakatakas sa balyong ito bago kita gawing hapunan. Elsa, hindi mo na ba talaga ako nakikilala? Hindi mo na ba naaalala yung lahat ng pinagdaanan natin bilang magkaibigan? Pasensya na, pero hindi na eh. Hamak na pagkain na lang ang tingin ko. Ano? Ito? Pinatulis na kawayan. Hindi. Dito ka mamamatay, halimaw! Nagulat si Sally nang may isang pinatulis na kawayang biglang bumaon sa may braso ng aswang. Napalingon ang dalaga sa pinagmulan noon at nakita niya ang matandang si Manang Tina sa di kalayuan. Kasama nito si Kapitana Susan. Mabilis namang binunot ng aswang ang kawayan tsaka umaktong tatakas. Nakakainis. Pinahir ng pangontra. Nanghihina ako. Hindi kita matatakasin! Buwis kang babae ka. Tatakbo na sana ang aswang nang mabilis na nakakilo si Sally. Agad niyang pinulot ang kawayan. Masakit pa ang karan niyang balikat gawa ng naunang pagkakalmot sa kanya ng aswang, pero pinilit niya ang sariling kumilos habang hatang nanghihina ang halimaw. Nagawa niya itong saksakin sa may gulugod. Napasubsob ito sa lupa. Huwag. Maawa ka. Huwag. Kanina tatawa-tawa ka. Hindi mo pinakinggan ng mga iyak at pagmamakaawa ng mga biktima mo. Tapos ngayon magsusumamo ka ng ganyan? Kaawa-awang nilalang. Awa ka. Magkaibigan tayo. Kaibigan mo ko. Huwag. Ituloy mo na. Huwag kang papaloko dyan. Huwag mo na siyang pagbigyan. Hindi na dapat makabangon at makabawi ang aswang. Buwis ka talagang matanda ka. Manahimik ka na! Hindi na ako magpapalinlang sa'yo. Tama na ang kademonyuhan mo! Huwag! Maawa ka! Huwag! Patawarin mo ako, Elsa. Patawarin mo ako. Nag-aalinlangan man ay hindi nagpapigil si Sally sa kanyang damdamin. Pinilit niyang sariling maisaksak ulit ang hawak na kawayan sa aswang. Ibinaon niya ito sa pagitan ng leeg at dibdib ng halimaw.
Isa, dalawa, tatlo. Maraming beses hanggang sa bumigay na ang kanyang katawan. Bumuhos mula sa kanyang kalooban ang matinding damdamin habang unti-unting bumabalik sa dating anyo ang kaibigan. Hindi, Elsa. Patawarin mo ako. Patawad, kaibigan ko. Elsa! Elsa! Salamat, Sally. Salamat. Pinalaya mo ko. Bakit ba kailangang mangyari to? Bakit? Dapat lang ito. Dapat ako mamatay bago pa mas dumami ang... Hindi, Elsa. Mabuti kang tao. Hindi mo dapat sapitin yan. Salamat, Sally. Salamat kasi naging kaibigan kita. Salamat. Hindi, Elsa. Elsa, gumising ka. Elsa! Elsa! Tuluyang pumanaw si Elsa noong gabing yun. Maging si Pastor Vic ay namatay rin. Hindi malaman ng baryo kung matutuwa ba sila sa pagkagapi ng aswang o malulungkot dahil sa sinapit ng isang inosente nilang kabaryo. Apo, mag-almusal ka muna. Kahapon ka pa walang kain. Wala po akong gana. Sige na, kahit konti lang. Malamanan lang yung tiyan mo. Alam ko mahirap para sa iyo ang nangyari. Pero hindi rin naman pwedeng magpagutom ka na lang. Oo nga pala. Balak ng mga opisyal na ilibing na lang din agad si Elsa. Ayaw nila na iburol pa siya ng matagal. Hindi pwede yon, Kapitana. Bakit naman po, Manang Tina? Baka kuhanin ng ibang mga aswang ang kanyang mga buto. Nangyayari ba talaga yun? Kukuhanin ng ibang aswang ang buto ng aswang at gagawing anting-anting. Kukuhanin nila ang mga buto ng aswang. Kukuhanin nila. Magkakagulo ulit dito sa baryo. Ano po ang mainam na gawin kung ganon? Sunugin ang bangkay at itapon sa laot. Sapat na po ba talaga yon, Manang? Sunugin ang bangkay. Sunugin ninyo. Sunugin. Sundin na lang natin, Kapitana. Mahirap na kung hindi naman natin siya paniwalaan. Sinunod nga ng baryo ang sabi ni Manang Tina. Sinunog nila ang bangkay ni Elsa. Mula Baguio ay binyahin nila ang abo papuntang dagat sa tinapon sa laot. Pagkatapos ay tinulungan din ng mga taga-baryo si Manang Tina na makauwi sa pinagmulan nitong lugar. Siyempre, pinabaunan nila ito ng iilang mga regalo bilang pasasalamat sa kanyang tulong at paghingi na rin ng tawad. Muling naging tahimik at payapa ang baryo ni Lola Sally. Subalit nanatili ang malalim na sugat sa kanilang mga damdamin. Sugat na dinulot ng kaibigan niyang anak ng aswang.